Usap-usapan ngayon sa social media ang nalalapit umanong pag-alis ng isa sa mga dating child star ng Star Magic at ngayon isa na sa mga tinitingalang aktres sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Asia superstar na si Cathryn Bernardo. Ayon sa mga bali-balita, nakatakdang lumipat si Cathryn sa talent management ng dating kapamilya star na si Maha Salvador, ang Crown Artist Management, kung saan makakasama niya ang ilan sa mga kilalang personalidad gaya na lamang ni John Lloyd Cruz, Meryl Soriano, Jasmine Curtis, Bernadette Sembrano at Miles Ocampo. Sa loob ng 20 taong pagiging talent ng Star Magic, kabi-kabilang successful projects na ang nagawa ni Cathryn. Kabilang narito ang mga teleseryeng Mara Clara, Pangako Sa'yo, Lalo na Sangre at Too Good to Be True, pati na rin ang dalawang highest grossing films sa Pilipinas, ang The House of Us at Hello Love Goodbye. At ang total na kita ng mga pelikulang pinagbidahan ni Cathryn, aabot lang naman sa mahigit 3.5 billion pesos dahilan upang tanghalin siya bilang highest grossing Filipino actress. Hindi na rin mabilang ang naiuwing mga parangal ni Cathryn dahil sa kanyang husay sa pagiging aktres. Nitong Setyembre nga lang, si Cathryn ang hinirang bilang Outstanding Asian Star sa naganap na Seoul International Drama Awards sa South Korea. Kaya ang balitang pag-alis na ito ni Cathryn ay isang mabigat na balita para sa Star Magic. O baka naman hindi. Well, sa nakalipas na 3 taon, simula nang umalis ang isa sa founder ng Star Magic na si Johnny Manahan o mas kilala bilang si Mr. M, naging issue ng ilang mga fans ang umano'y mas lumalang favoritism sa loob ng ahensya matapos maupo bilang bagong head nito si Direk Loren Jogi. Isa raw sa mga example ay ang pagkakaroon ng kabi-kabilang proyekto ng banong micro-starlet na si Angie Salvacion na ayon sa mga netizens ay nakakasira ng mood sa mga eksena dahil sa kanyang hilaw na acting skills. Ito ba ni Sir malaman yung totoo? Kamakailan din ay naging trending topic ang isa pang Star Magic talent na si Janela Salvador dahil sa pagtatampo nito sa Kapamilya Agency matapos mapansing wala siya sa first page ng Star Magic catalog sa kabila ng mga napatunayan niya sa showbiz. Sabi ko, Jeya, sabay-sanin ko yung tweet niya, ha 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 ha, palaban. Yan ang sabi ko sa kanya. Nag-reply si Janela. Ang sabi po ni Janela, exclusive dito, palaban pag tama yung pinaglalaban. Period. Valid naman siguro yung tampo ko. Sad face. Bagamat wala pang kumpirmasyon sa bali-balitang pag-alis ni Cathryn sa Star Magic, lumutang naman ang ilang mga katanungan. Ano na ang mangyayari sa karera niya? Mapapanood na rin kaya siya sa GMA Network? Para sa mga hindi nakakaalam, may nakapila pang 2 proyekto ang ABS-CBN Films para kay Cathryn. Ito ay ang Elena 1944, isang historical action drama film tungkol sa isang comfort woman noong panahon ng mga Hapon sa Pilipinas at ang isang reunion movie kasama ang kanyang nobyong si Daniel Padilla. Wala pang inaanunsyo ang ABS-CBN tungkol sa susunod na proyekto ni Cathryn sa telebisyon. Pero kung sasagutin ang katanungan kung mapapanood na ba siya sa GMA, mukhang malabo pa ring mangyari ang matagal ng wish ng mga kapuso. Matatandaang noong 2020, sa kasagsagan ng pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN, mismong si Cathryn ang nagsabi na nananatili pa rin siyang loyal sa Kapamilya Network dahil ito raw ang alam niyang paraan para ipakita ang kanyang katapatan at pasasalamat sa istasyong nagpasikat sa kanya. Cathryn, why did you decide to stay with ABS-CBN? Cathryn? Aside from ABS being our mother network, sobrang malaking bagay kasi sa akin ang loyalty. And ito yung way ko para pasalamatan yung network na kung ano meron ako ngayon, kung lahat ng blessings na receive namin DJ dahil sa kumpanya. So ito yung panahon na pinakakailangan niya kami. So, hanggat kaya, ayun, nag-stay kami, nakikipaglaban hanggang makabangon ni ABS. Halo-halo naman ang reaksyon ng mga netizens tungkol sa napapabalitang paglayas ni Cathryn sa Star Magic. May mga malungkot at mayroon din naman mga excited sa mangyayari sa karir ng idolo nila. Ang iba pa nga sa kanila ay pinipigilan pa si Cathryn na lumipat sa Crown Artist Management dahil sa nangyari sa karera ng mga talents nito, lalo na sa karir ni Maha kung saan naging katatawanan lamang ang aktres noon sa Itbulaga bilang isa sa mga batang hamog.
Suggestion ng iba, sana raw ay sa B617 management na lamang lumipat si Catherine para makasama niya ang naglalakihang mga bituin sa industriya gaya ni Jody Santa Maria, Coco Martin, Maricel Soriano at Judy Ann Santos. Samantala, narito pa ang ilan sa mga komento ng mga netizens matapos mabalitaan ang umano'y hakbang na ito ni Catherine. Wag naman sanang maging Bea Ingrata 2.0 yung lilipat ng management na yan. Juday has never been a Star Magic baby, but her loyalty as a kapamilya is beyond commendable. Mas gusto ko yung paglipat niya ng management. Andyan pa din naman siya sa ABS eh. Hindi namin naramdaman ang halaga niya sa Star Magic. Ang ipinaramdam nila ay puro pambabaliwala at hindi kami bulag at manhid. Lumipat man siya ng management, kapamilya pa rin naman siya. Buti nga iiwan kayo Star Magic, hindi kasi kayo marunong magpahalaga. Naku, kung totoo ito, mas bet ko nga na lumipat si Catherine ng management. Ni pag-post ng awards at event ni Kath, walang paganyan ng Star Magic. Kailangan pa silang kalampagin para gawin yung trabaho nila. Parang hindi nila artista. Tayo na, puro starlet ang naiiwan sa Star Magic ka. Headed by Angie Salvacion. Another case of letting go of a good actress ba? Then yung mid-actor ang nasa Star Magic? Heist! Kung si Catherine to, simula na ng paglubog ng Star Magic. Wala pa silang bagong artista na kayang mag-blockbuster movie. Ano, I want TFC na lang palagi? Catherine deserve a better management. Deserve! Proactive and aggressive din kasi yung mga bagong talent management gaya nung kina Maha at James Reid. Inaabangan nila kung sino-sino yung mga big stars na malapit nang mag-expire ang management contract. It's easy to persuade the girl kasi close friends sila ni Maha. Like, phenomenal, top-grossing, and most bankable artist nyo lilipat because of your shitty management? That just proves na wala na kayong credibility in handling any artist, Star Magic. If this is Catherine Bernardo, then I think it's a good idea to leave Star Magic. She built her name already. Kahit saan siya magpunta, susuportahan siya ng fans. And tingin ko rin, mas better if new branding instead of love teams. Let her go solo or be paired with other leading men. Kung si Catherine to, dapat lang na lumipat siya. Hindi naman siya inaalagaan ng Star Magic. Pag totoo to, dito malalaman ni Jogi kung ano ang sinayang niya. Favoritism pa more, starlet pa more. Deserve kung lumipat man si Catherine Bernardo. Wala namang ginagawa ang Star Magic eh. Ginagawa lang siyang cash cow dyan. A-lister na yung artist ha, pero hindi man lang mabigyan ng maayos na promotion yung projects at hirap silang i-acknowledge yung achievements niya. Kailangan pang kalampagin para gumalaw. Kung si Catherine to, deserve! Wala rin namang kwenta yung Star Magic na yan. Mas lumala pa nga ngayon dahil yung bagong head ang priority yung mga micro-mini superstarlets na galing PBB. Catherine Bernardo deserves a better man, management, and fans. My girl deserves to be loved. If it's true, my girl deserves a better treatment that she was supposed to be treated. She's a queen and a cash cow of that management, but they didn't treat her as it should be. Kung si Catherine man to, hindi naman issue ang loyalty kay Kath. Napaka-loyal at grateful ng taong ito. So may ibang reason kung bakit gagawin niya yan. Mga kapamilya, anong nararamdaman nyo sa posibilidad na pag-alis ni Catherine sa Star Magic? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na ito upang mapanood pa ng mas marami nating mga kapamilya. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!